Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa kabuntagon. Maing buntag kanaton tanan, maing buntag sa mga nagpaminaw ni atong Sibiya sa ilang mga radyo, sa atong Facebook Live, maayong buntag. Welcome sa Martes nga edisyon ni ining atong programa, ang Good Morning Eastern Visayas. Hulyo 14 karon mga kaigsunan, July 14, 2026. Kini ang higalag-alagad sa kahanginan na Ruel Bugnos atong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board, si Ruel Palugod. Mag-uban-uban kita mga kaigsunan hangtod sa alas 9 ang takna sa buntag. Makauban nato gahapon ron, no, atong programa, atong mga sister agencies, partner stations, mga sister agencies gikan sa Presidential Communications Office, itong mga kauban sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Pilipinas Calbayog ug Borongan, and of course DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay, ug ang Philippine Information Agency kun PIA. Okay, so karon taud-taud ato nang dawaton no ang ilang mga pasiuna nga mga impormasyon, latest weather update silang tagsa-tagsa ka mga lugar. Sa paman nga mga pasayong impormasyon nga angayan natong masayran para karong nga bunta. Okay. We're still waiting for the PIA, no? Okay, while waiting para sa itong representante ni Ma'am Vigong Banda for PIA Eastern Samar, ato sang suglano ang atong pagpadang atong impormasyon gikan diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. Okay, so atong dawaton na maing buntag kanimo da Mikaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay, good morning. Yes, Roel, good morning. Maadjong buntag. Ngayon man sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas sugod ug sa atong mga suking tigpaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte. Good morning. Maadjong buntag usab kang Mama Daisy Belizar diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan ug sa atong mga suking tigpaminaw diha ano. And good morning, maadjong pagpaminaw and good morning, maupay na aga gihapon diha sa Radyo Pilipinas
Kalbayog. Yes, sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man via 104.7 via our sa atong Facebook Live mga higala sa nagreiyang Facebook pages no ning atong mga radio stations and PIA across Eastern Visayas. Good morning. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio Rey, Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban karong Martes nga edisyon ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. O galang sa itong mga pasiunang impormasyon, maguna kita mga higala sa update sa itong panahon. Ninias itong nahimutangan. Sirakbayan sa baybay ang atong current nga kondisyon. Clear skies tano. So atong nasinati ang hingpit nga pagpakita ni Haring Adlaw sa iyang kahayag. Ang maximum nga temperatura nasa 31 degrees Celsius and ang chance sa pagulan na alamang sa 37 degrees Celsius mga higala. Ang current heat index naa sa 34 degrees Celsius, so extreme caution. Reduce prolonged outdoor exposure mga higala. So, weather advisory, isolated rain showers may develop. So, busat kinahanglan nga andam gayud permi ang ato mga proud Viscans. And sa lain pa may nang darang impormasyon, so graduation season na karon sa Visayas State University. In fact, kagahapon, malampusong gipahigayon no ang ika-47 nga commencement exercises sa Villaba, Visayas State University Villaba campus mga higala. So adunay 217 newest graduates mga higala sa Villaba campus, and karong adlaw July 14 ipahigayon ang graduation ceremony sa Visayas State University Isabel. No, so aduna usay pila or ubay-ubay usab ng mga graduates no sa VSU Isabel mga higala. And so far mo kana ang atong kalambuan dinhi sa VSU. By the way, next week day no mao ang I think 22 and 23 mao ang graduation diri sa tong main campus. Kay duha man ka cluster no, cluster 1 and cluster 2 tungod kay grabe daghan kita diri og mga graduates no. And okay, sa lain pang manudanong pahibalo gikan sa atong Baybay City Information Office, nagpahibalo ang National ID Registration Team nga hurot na ang priority numbers para sa National ID Registration for August 1, 8, 15, 22 and 29 nga mga schedule. No, busag giawag ang katawhan nga dili na moadto pa sa City Information Office para magkuha og priority numbers kay wala na sila ikahatag no sa hurot ng priority numbers. Otherwise mausig lamang gyud ang pamasahe no and effort. Paabot na lang, keep updated. Visit lang Perme Baybay City Information Office or paminaw ning atong tulumanon alang sa bag-o nga schedule sa National ID Registration pohon. Wala pa month no and schedule kung kanus aman kini ang next na pod. But for the month of August, puno na, hurot na. Sa lain pa mo yung danong paibalo, diri kita mga higala sa atong tubig, ang Baybay City Water District. So far, wala nagpagawas o gabiso sa water interruption. Napan, adunay disconnection advisory karon na ugma pohon and Kutob 17, July 17. But for today, Barangay Canipa, Barangay Santo Rosario, and sa may Lapawon. And for tomorrow, that is July 15, sa may A. Bonifacio Street, sa may Santo Niño Village, Sitio Naga, A. Mabini Street ug Tandang Sora Street. Sa mga dunay unsettled accounts or overdue accounts, no? You may settle it para malikayan ang kining disconnection. Ang atong Lea Cofor nagpahibalo sa tanan nga mga MCOs sa Hindang District na dunay membership assembly on July 18, that is Saturday, sa may Hindang Municipal Gymnasium at 1:30 PM mga higala. So dunay tagtulo ka kilo nga bugas nga ihatag sa unang 200 ka mo rehistro ug adunay raffle draw nga pagahimuon atol ni ining membership assembly on July 18 Saturday at Hindang Municipal Gymnasium mga higala 1:30 PM. And mao kada so far ang by the way ang ato pa rin kapulisan. Nagpasidaan nga atong Baybay City Police Station sa publiko batok sa mga manilang manawag og mga kaso sa extortion. Nagawhag ang atong
BCPS o Baybay City Police Station nga magpabiling mabinantayon batok ni ining mga dili maayo na. Sumala sa mga nadawat nga report kining mga Manilang nagpakaron ingnon nga sila mga miyembro sa NPA, mga opisyal sa gobyerno, mga personnel sa law enforcement, mga paryente ug uban pang kasaligan kunuhay ng mga tao aron malimbungan ang mga biktima og mapugos sa pagpadaog kwarta no. Sa mga nanawag na ngayo og piho nga kantidad sa kwarta og naghulga nga pasakitan ng biktima o maghimo og ban pang bakak nga hulga kung dili mutuman sa ilang gipangayo nga kwarta. Busa ang atong kapulisan nagipahinumduman sa itong Baybay CPS nga mga lehitimong ahensya sa gobyerno lakip ng PNP dili gayod mangayo og kwarta o bayad pinaagi sa telepono, text message o social media. Kinahanglan ang atong komunidad na magpabiling kalmado og dili mataranta kung marawat og hulga o kadudahang mga tawag. Ayaw gayud pagpadala og kwarta o paghatag sa personal, financial o banking information ngadto sa mga wala mailhan nga tawo or bisan pa man nailhan kay these are kanang mga personal gayud nga mga information. No? So siguruhon nga tinuod nga entidad pinagi sa pag-contact sa hingtungdan ng ahensya, opisina o sakop and tipigya mga ebidensya sa call log, screenshots, text messages, account numbers, transaction receipts kung galing na biktima mano para makatabang kini sa investigasyon and mamahimong tawag dayon o report dayon sa atong Baybay City Police Station pinagi sa hotline number 0998-598-6486 o pinagi sa emergency call Unified 911. So ipasalig sa atong kapulisan nga ang tanang report nga may kalabutan sa fraud, extortion ug pang cyber-enabled crimes aksyonan dayon o giawhag ang tanan nga magpabiling alerto. Ipaambit kini nga mahinungdanon nga impormasyon mga higala ngadto sa inyong pamilya, friends and uban pa no. Ang pugnan ang uban nga mamahimong biktima sa maong mga pamaagi sa pagpangilad. Sumo ka na ang bag-o lang gayud gipagawas nga pahibalo pahinumdom ni Police Lieutenant Colonel Dexter Edilo, Chief of Police din sa Dakbayan sa Baybay. So for mga higala, mao ka na ang atong update sa atong peace and order din sa atong Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Martes, Hulyo 14. Baybay City Information Office nagpagawas og bagong schedule sa National ID Registration. VSU, formal na ang gisugdan ng rehearsal alang sa ika-73 nga commencement exercises. At ang dugang detalye ning mao mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dengan salamat Mikaela Gongora. Mikay, thank you diha sa DYDC FM. Good morning Depod sa atong station manager da akong former boss Dr. Cristina Gabrilio. Okay, balin kita sa lain pang pasinang impormasyon makigsunan. Diri kita sa Eastern Samar atong dawhaton para sabsaya nga pasinang impormasyon. By the way, good morning da ni station manager Ruth Rivera Abunda og sa iya nga mga kaubanan. Good morning dia ni Ate Daisy Belazar. Good morning, Eastern Visayas. Ate Daisy, good morning. Yes, magandang morning Ruel. Ngan sugad man iton na bugos nga pwersa iton Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte nga pinangungunahan ni Sir Dodens Alaras iton station manager. Good morning gihapon Mikaela. From DYDC, Baybay City and Jean, acting station manager iton Radyo Pilipinas sa Calbayog, pati na kan Miss V Gumban iton Philippine Information Agency Eastern Samar. So tikang didi Radyo Pilipinas Borongan supervision ito naman station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Okay, completos recados kami na ito naman persa para makapagpahamtang ito mga balita impormasyon para naman na yanangad law Martes, July 14, 2026 sa aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Kaupod ko dito technical Hera Chief Tech Joey Policarpio ngan Coach Eufem Bona Jr. Ngan beno sitwasyon anay dito na dito Borongan yan ang mga oras mapaso na ito na amon panahon
so we're expecting na liwatin kaulangan hin pagdaradadaman hin payong para ton may ada o makadiha gawas para ton ira mga appointments bisan pa ton matisulod eskwelahan nga daton mga opisina, pero yan nga mga oras we're hoping settled na kita dito naton tagsa-tagsa nga mga buhatan. Yan ang adlaw ikaduha na kaadlaw hiton special processing of applications dito naman habong to hiton balangkayan para na inihiton na pagbubuhatan nga licensure examination for teachers diin testing center na iton Eastern Samar pinaagi ton bung to hiton balangkayan. So ikaduha ni ra kaadlaw yan na until Friday iton pagkarawat iton mga aplikasyon, labot laliwat haton iba pa nga mga services, sugad haton professional identification card renewal ngan sugad man mga initial registration para haton bag-o nga pinasarahan board. Ngan samtang pag taga kuryente naman, okay naman kami dedi, waray nakasked nga power interruption nga iginpahamtang advisory tikang Eastern Samar Electric Cooperative, pero do din naman pag taga tubig yan na nga adlaw July 14 atong disconnection sakob hiton zone 1 barangay Kanabong, PC Village, Rawis ngan barangay Alang-Alang, Borongan, disconnection hiton Borongan Water District para haton mga concessionaires nga may ada duha o sobra pa, duha ka bulan o sobra pa nga unpaid water bill. So kailangan nga nagbabayad para diri malilikyan iton kaot di iton na serbisyo naman hiton na tubig. And congratulations iton Borongan City Division na libre na hiton impluensya, presensya hiton na insurhensiya. Mga CTGs igin deklara kakalop na may ada stable internal peace and security condition. So congratulations iton na syudad hiton Borongan. Diri pa naman ini naging madali kadamo anay haton mga FRs antes makabuot ining estado hiton syudad hit Borongan. Bueno, headlines iton mga balita na hikayt Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Martes, July 14, 2026. Siyahan serbisyo panlawas para hananay kabataan ginpaparigon pinaagihan Memorandum of Understanding second phase iton COICA project ha Eastern Samar. Resolusyon nga nagtutugot ang local government unit han Borongan nga sumulod hin kasabutan ha PhilFIDA cooperator sa pagpaorsa hiton fiber industry ha syudad ginparigunhan konseho. Ngan samtang Professional Regulation Commission 8 nagdudumarin special processing of applications preparasyon para hiton tiarabot nga licensure examination for professional teachers. So ang detalyehan mga balita amon ipapadangat sa second round ha taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Ate Daisy Bilazar sa imong pasiyo ng impormasyon. Ate Daisy, fearless forecast day kana unsa bang inyong kanang power rate for the month of July? The good news is mag-i-implement, hindi ipapatupad ng Eastern Samar Electric Cooperative yung 4 pesos na aumento mula sa LLCC. Diri ipapatupad, i-question, ayop na kami nga dito na aman mga kongresista nga mabulig para pag-question and then susuportaran hiton mga local government units pati na hiton na mga member consumers di diha sa Melco. So yun ato na aman ngayon very good news. Iging patapod mismo hiton na aman General Manager hiton Eastern Samar Electric Cooperative. Diri ipapatuman iton forecasted nga 4 pesos nga aumento o hiton taripa hiton kuryente yan nga bulan hiton July. Mapay kontak kon didiliwat sa amon the same nga kuan kay medyo matas-taas gud adto medyo mo sakit-sakit god and mapira na kamo dada. Unfearless of ang forecast ada Ate Daisy kay bagan pira bad to 19 medyo masakit-sakit na nga ni adto nga 16 previous month yan na murag 19 pero lagi para likayan ng speculation, we'll wait for the advisory na naman po sa Soleco for the month of July. Any moment siguro karon si Manaha or next week magpasabot naman sad na sila. Hopefully di ra kaadyo pod grabe ang kadako kay medyo grabe jud pod lagi ang
kahasol ni ini labi na ng bayro nun kada buwan, no? On top of that, medyo taas-taas sa pud pagbalik ron ng atong presyo sa petrolyo, no? Around pila na murag mga more or less 70 pesos na per liter ang atong gasolina. So, diha Manuel, dapat unta, no? From 14 kami noong June. So, yun na nga July, dapat 18, 0.49 per kilowatt hour. Pero hindi ito ipapatupad ng Eastern Samar Electric Cooperative. Instead, ika-question yan sa ERC at saka hindi babayaran yung IMAP. Yeah. Ganun kasimple ha. Pero lahat, yung sa generation charge, yung transmission charge ng NGCP, lahat yung babayaran except sa IMAP na sila yung sumisingil ng mataas na LLCC. Given nga tuman natin Daisy, no, how much man ang deduction kibali? Deduction, yung charge sa amin dito, charge. yung bill sa amin. Yung bill sa amin for the month of July is 54 million. Oo. So, equivalent yun sa 4 pesos per kilowatt hour sa 120,000 na member consumer owners. Oh, grabe kadako din, no? So, hopefully lagi, nga to pong uban ba nga mga electric cooperatives, sama dire sa ato, no? Would be as proactive, no? Sama da sa Isamel ko. Pwede ba yung magpakabit dihag bisag mapila ka buwan? Aron lang ma-absorb ng grabe bitaw kamahal jud sa kuryente, no? Thank you Ate Daisy para sa maong impormasyon. This time, darita sa atong sister station usab sa Calbayog City. Atong dawaton si SMG Navilon. Good morning, Eastern Visayas. SMG, mo pa yung aga. Good morning sa bugos nga persa sa DYSL Radio Pilipinas sugod. Sugod man, good morning gan kaupod Daisy gan bugos nga persa sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda nga nasugod man sa DCFM kan Miss Mikay ngan sa PIA Eastern Samar kan Ma'am B. Gumban maupay nga aga sa iyong atanan. Didi sa siyudad sa Calbayog, mahimyang, generally peaceful. Moray mga untoward incidents nga nagkahitatabo sa palibot sa siyudad sa Calbayog sa naglabay nga 24 oras nga very sunny day, maupay ang sirak sa haring adlaw. Mapaso-paso na liwat didi sa amon sa siyudad San Calbayog. Sa pagtaga tubig naman, waray abiso ang Calbayog Water Company Incorporated, diretso ang serbisyo sa tubig pero sa mga dinhi sa city proper. Yan, sugod man labi na sa mga tagas ng mga lugar. Diri gud nakakasagkan tubig, mao ito ng reklamo sa itong mga konsumidor sa Calbayog Water. Yan ano nagataas ang ira water bill nga waray man untaturo. Kung naturo man kaguti ay la. Mao ito ng naipapausa itong mga konsumidor sa Calbayog Water. Sa pagtaga kuryente naman, ginpapahibaro sa NGCP para sa cancellation sa power interruption. Ginpapahibaro nga ang daan nga ginanunsyo nga NGCP power interruption ang ginkanselar. Ang NTC operation ang magpapadayon yan nga tidaraon nga Sabado. Further details regarding any future power interruption schedule will be announced on once officially confirmed. So, adiyan
hibaro naman para sa ton water rate, ano? One electric advisory, power advisory sa aton na tinahod nga member consumer owners aton ginpapaybaro nga yan ang bulan sa Hulyo na aton taripa sa kuryente taas sinada 2 pesos tubtub 3 pesos kada kilowatt hour mo pay pa dito sa Isamelco kay suspendido ang ira agataasan per kilowatt hour sa kuryente. Didi sa amon sa Melco 1 maghataas yan ang bulan ang taripa sa kuryente. Ada 2 pesos tubtub 3 pesos kada kilowatt hour. Tungod sa dako nga pagsaka sa sukuti kang sa wholesale electricity spot market tuition. Mga hinungdan sa pagataas, pagsaka sa wisang billing, ngan pagsaka sa line loss and congestion charges. Ikatulong kakulang o limitado nga supply sa kuryente sa grid. Ataas nga demand sa kuryente. Ang mga pitad nga ginhimo sa Melco 1, protesta na sa Melco 1 ngadto sa Energy Regulatory Commission. Ang wadayong nga implementasyon sa wisdom charges, laip na ang dako nga line rental charges. Agud diri dako ang epekto sini sa kabaraydan sa naton mga MCOs, niging implementar ang katungwala sa wisdom bill ang ig-aplikar yan nga bulan samtang ang balanse ig-implementar sa sunod nga billing period. Padayon nga ginbabantayan sa naton technical team ang mga power cost updates nga ni strikto nga ginmomonitor ang presyo sa wisam agud masiguro nga patas nga epektibo ang taripa nga aton may hatag sa aton mga member consumer owners. Pahinundom padayon nga gin-aghat sa Melco 1 ang tanan nga maging responsable sa paggamit sa kuryente pinaagi sini. Mabubuligan naton nga makontrol ang aton konsumo nga malikyan ang dugang nga kabaraydan naman to na paibaro natikang sa Melco 1. Para naman sa mga headlines nga i-share sa DYOG sa second half sa Good Morning Eastern Visayas Samar Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035 aprobado na para sa mas sustainable nga pag-uswag. Gandara Police Station top high performing municipal police station sa Class B category. City officials sa Calbayog nag-site inspection para sa Calbayog Airport upgrade. Sa detalye niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa alas 8:28. Good morning, Visayas. Yes, mga salamat SMG Navilon sa Radyo Pilipinas sa Calbayog. Okay, we are okay, ready na. Okay, this time atong i-try pag okay, ready na day. Okay, so ato sunod ang from PIA Eastern Samar atong dawaton sa pikasalinya si Ma'am V Gumban. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am V, good morning. Yes, Sir Ruel. Good morning. Maadjong aga, maadjong butag. Sir Ruel, nga nanimo mga kaupo di daha RP Sugod. Good morning, liwat kan SMG. Nga nimo mga kaupo di daha DYOG Calbayog. Of course, kanati Daisy. Good morning, ate. Nga nito, imo mga kasubong di daha DYS. Nga syempre, ito naton partner ha Akadim, Himis Mikayan VSU. Maupay nga aga, of course, sa aton mga listeners and viewers sa Facebook Live. Ito naton tagsa nga FB pages, of course, ito naton mga radio listeners. Hangaran ni Sir Rhea Narinto, Regional Head ng PIA Eastern Visayas, nga Sir Samuel Candido, Infosen Manager ng PIA Eastern Samar, inihivi Tolentino Gumban, nga iyo makakaupod,
Tuesday edition ito na atong programa Good Morning Eastern Visayas. Yan ang adlaw Hulyo 14. Nadilanan kita ito no announcement tika ka LGU Arteche. So para ini ito mga micro, small and medium business enterprise or MSME sa buong ito na Arteche. Magkakamayadahin capacity development training on simple bookkeeping and financial management for MSMEs dito buong tuan ng Arteche. So may dalay ni 40 slots. 40 slots nga pagbubuhaton New Terminal Building, Barangay Central, Arteche, Eastern Samar on July 17. So para makabulig hining training, contact talahin Miss Marisa Picardal, ang DTI representative, ni Chelsea Annie Mardone, ang BPLO designate. Anyway, para iton laray uluhan, mga balita, headlines nga nahikayhan Team PIA Eastern Samar para yan ang adlaw Martes, Hulyo 14. Borongan City nakabot unstable internal peace and security condition. When Eastern Samar PNP nagbuhat him top cop training agud mapakusog ang seguridad han turismo. So para kaugangan ng information hini nga aton mga headlines aton may babatian later a second half ito naton program Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Silo. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you very much, Ma'am V. Gumban from PIA Eastern Samar. Good morning usab sa atong regional head, si Sir Rayan Arinto. There is Radyo Pilipinas Sugod, particularly sa lungsod sa Sugod sa Outer Leyte, medyo madagumon gyud ang atong panahon for today. Nga ni kagabi medyo sinati kita makusog gyud nga pag-ulan dapang dalugdog ug kilat gyud ang atong na sinati kagabi so nga ni karong buntag medyo naghuwaw naman pero lagi di lang pud ta magkumpiyansa kay basig mo kalitra pod pag uwan so mao na ni atong panahon lagi pod ron so bantay-bantay na lang ta makaigsunan sa atong kuryente o kagabi kay tungod pod sa kakusog sa hangin o kining uwan nagpaong-paong gyud ang atong kuryente sa Soleco but ato na lang po ipasalamat nga nahibalik ra pod ama pod ingon nga prolonged ang power interruption but though na ay pipila ka mga lugar nga nawad-an jud og kuryente for like an hour di sa may portion sa Maasin, Malitbog areas dito sa mga kining mountain barangays so nahibalik naman po napaong ang kuryente at around 10:46 nahibalik ra po at around 11:50 in the evening so kinilaging kuryente mapaong gabi medyo kuanjud siya kanang medyo hassle gud labi na og pertinginita pod madyo na naman pod lagi karon kay medyo bugnaw-bugnaw po ng panahon medyo hinduyog-duyog na lang sad sa labi nagpanahon nga way kuryente mao na nga medyo bugnaw-bugnaw ra man po ng panahon. And sa atong tubig, so far, okay raman po, padayon raman po ng supply sa atong Sugod Water District. Pwera na naman lagi og brownout kay pump operated man, so medyo maapektuhan yun, ang atong supply sa kuryente, tubig rather, kung mapaong ang kuryente makigsunan sa atong telekomunikasyon so far okay raman po wa man po yung mga dagkong abiso ning atong mga telco dire as to kining ma-interrupt po ang atong internet connection. Okay, atong oras sa makigsunan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko alas 8:33 na sa kabuntagon. O para usab sa atong mga headlines gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Rice for Garbage program sa LGU Hinunangan padayon nga gipatuman. LGU Tumasopos gipahlipayan sa GSIS Maasin Branch. Programa Batok Malnutrisyon gipakusugan sa mga eskwelahan sa Southern Leyte. O sa kalalaki sikop sa anti-illegal fishing operation dahil sa isla sa Limasawa. Ang dugang detalye na naman kigsunan na tangis sa second half ning ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Mubalik kita human lang ning pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas. Radyo Publiko coverage. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:36 na sa Kabuntagon. O karon mga kaigsunan, ato ng sugdan na pagpasabot sa ato nga mga balita. Atong sugdan gikan diha sa Philippine Information Agency kun PIA Eastern Samar. Pinaagi ni Ma'am V. Gumban. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sir. Well, para ito namon siyahan nga balita, Borongan City, nakabot ang stable internal peace and security condition. Para ito nga balita, para ito nga impormasyon, adi anakon balita. Nakabot na ang syudad ng Borongan na nasa nga dako nga milestone na pagpadayon han kahimyangan kauswagan matapos ideklarar nga may ada na stable internal peace and security condition na SIPC pinaagihing programa nga ginbuhat han Lunes, Hulyo 13. Gintikangan ang deklarasyon pinaagihing pagpirma han Memorandum of Understanding nga ginpangunahan ni 8th Infantry Division Commander Major General Peter P. Bergonio, Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzalez, Borongan City Mayor Jose Avandayan Agda, Eastern Samar Vice Governor Maricar Gutisan, como representante ni Governor Ralph Vincent Verdone, Eastern Samar Police Provincial Office Director, Police Colonel Ernesto Macasil nga nabapang mga opisyal han nasyonal nga lokal nga gobyerno. Ang SIPC nga deklarasyon nga ngahulugan nga ang syudad may ada na marigon nga kahimtang han kahimyangan seguridad nga natutugot sa gobyerno nga masapakasugpan paghatagin mga serbisyo, pagpatumanin mga proyekto e infrastruktura nga pag-abrihin dugang oportunidad para panginabuhi. Sumula kay Mayor Agda, diri katapusan ng deklarasyon kundi panawagan nga magpadayon ng gobyerno nga ng komunidad na pagataman han kahimyang, pinaagi, han maupay nga pagdumara, accountability nga pagpakitahin manasaki kaisig katawo. Samtang gipabugatan ni Congressman Sheen Gonzalez nga importante ang road connectivity hapagpadayon han kahimyang. Sering pa niya, insurgency ends when the road begins and insurgency begins when the road ends. Ginsiring liwat niya nga padayon hiya nga makikipagsumpayan kan House Minority Leader Marcelino Libanan agud mapondohan ang mga proyekto nga kalsada para hanabilin nga mga barangay Borongan nga diri pa masayon maabot. Duga pa ni Gonzalez ang mas maupay nga road network magahatagin mas madagmit nga serbisyo ang gobyerno nga magbukas hinduga nga oportunidad agrikultura, pangisda, turismo nga nabapanga panginabuhi. Nagpasarig naman ni Major General Bergonio nga magpapadayon ng presensyan militar sa syudad agud mapreserbar ang mga nahimo nga kadaugan nga kahimyang. Dugang pa niya diri babayaan ng militar ng Borongan kundi mas papakusugon pa ang ilang presensya base masiguro nga magpapadayon ang seguridad sa syudad. Habahin naman ang DILG ginkumpirma ni Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares nga ang Borongan ika-21 nga local government unit sa Eastern Samar nga nakaabot sa SIPC. Ang mga bungtod na lahan Dolores nga ni Papad ang nahibilin nga waray pa may deklarar nga may stable internal peace and security condition. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning,
Eastern Visayas. Alang sa unang balita gikan sa VSU DYDC-FM, Baybay City Information Office nagpagawa sa bagong schedule sa National ID Registration. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gipahibalo sa City Information Office ang bagong schedule sa National ID Registration nga ipahigayon matag Sabado sa bulan sa Agosto aron mapadayon ang pagserbisyo sa mga residente nga wala pa marehistro o makakuha sa ilang e-fill ID. Ang National ID Registration Team maghatag og serbisyo sa Agosto 1, 8, 15, 22 ug 29 ni kasamtangang tuig gikan sa alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto sa City Information Office sa ikaduhang andana sa Baybay City Hall. Sumala sa pahibalo, 70 lamang ka kliyente ang maasikaso matag adlaw. Busa ang City Information Office mao'y manghatag og priority number sa ilang opisina aron masiguro nga maasikaso ang mga makadawat niini. Gipahibalo usab nga dili pa karon mahimong mag-update sa impormasyon sa National ID sama sa civil status, address, ngalan, pitsa sa pagkatao ug lugar sa pagkatao. Gidasig sa City Information Office ang publiko nga pahimuslan kining higayon sa pagparehistro o pagkuha sa e-fill ID, ilabi na ang 4Ps beneficiaries, senior citizens o mga bata sa daycare. Tungod kay ang National ID usa sa mga gikinahanglang dokumento sa pagkuha sa nagkadayang serbisyo o financial assistance sa gobyerno. Samtang gipahinumduman usab ang tanan nga dili tugutan ang pag-screenshot o pag-print sa digital national ID gikan sa eGov.ph o kinahanglan kini gamiton subay sa mga giya sa mga otoridad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda atong oras alas 8:41 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siya naman nga balita nahikayan Radyo Pilipinas sa Borongan. Serbisyo panlawas para mga nanay, kabataan, ginpaparigon pinaagihan na Memorandum of Understanding second phase na COICA project kay Eastern Samar. Ang detalyehan report tikang Kanpen Pomida. Radyo Pilipinas report. Formal nga ginpermahan han World Vision Development Foundation Incorporated, Korea International Cooperation Agency COICA, provincial nga gobyerno han Eastern Samar Provincial Health Office, ngan mga lokal nga gobyerno han Hipapad, Maslog, ngan Hiporlos, ang Memorandum of Agreement MOA para han implementasyon han second phase han COICA Maternal Newborn and Child Health MNCH project, July 10 ha Melinda's Resort and Restaurant, Borongan City. Katuyuanan ng proyekto nga mas maparig-un pan serbisyo panlawas para ha kababayin-an nga adha reproductive age, mga nanay, bago nga natawo nga kabataan, mga bata na edad 0 to 2 anyos, health professionals, barangay health workers ngan caregivers, pinaagihan mas marig-un nga partnership han World Vision, COICA, provincial nga gobyerno, Provincial Health Office ngan mga lokal nga gobyerno ha Eastern Samar. Kabahin han mga ginlalauman nga resultahan proyekto ang pagduganghan paggamit han maternal ngan child health services, pagpauswagan kahimsogan mga nanay ngan kabataan, pagtukod hin epektibo ngan sustainable nga maternal ngan child health governance framework, ngan pagparig-on han kapasidad han civil society organizations para ha participatory accountability. Haiya mensahe nagsiring Romel Jeffrey Huson, project manager han World Vision Philippines COICA MNCH project, nga bisan ko natapos na opisyal nga implementasyon hansyahan nga bahinhan proyekto han 2025 padayon na dun ira paningkamot para kaupayan han mga pamilya, nanay, bago nga natawo nga kabataan na Eastern Samar. Sumalakan Huson ang MOA di relausa nga dokumento kundi simbolohan padayon nga pagbudiganay han World Vision ngan han probinsyal nga gobyerno base mapadayon ngan mapahaluag ang mga kalampusan hansyahan nga bahinhan proyekto. Ilawat kintagan doon nga ikaduha nga bahinhan proyekto magpaparig-on han functional referral system, magpapauswag han kalidad han serbisyo panlawas ngan magtutukod hin marig-on self-reliant ngan sustainable nga healthcare system nga mabulig nga pagkabot han universal healthcare para nga tanan nga estihanon. Kaparte han mga igpapatuman nga aktibidad ang capacity building para health professionals ngan barangay health workers, pagpauswag han licensing han mga birthing facilities, paghatag han medical equipment,
medisina ngag medical consumables, suporta ha PhilHealth accreditation ngan electronic medical records, pagparigunan healthcare provider network, pakigpartner ha civil society organizations ngan home visits, pinaagyan timed and targeted counseling model han World Vision. Antes an opisyal nga pagpirmahan kasabutan, naghatag liwatin mensahe ra Vice Governor Maricar Sison Gutisan ngan G1 John, Project Director han World Vision Korea, Koika MNCH Project. Ginpangunahan ni Vice Governor Gutisan ang mga signing, kaupo ni Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio, Mayor Benjamin Ver han Hipapad, representante ni Masulog Mayor Septemio Santiago, ngan representante liwat ni Mayor Gilbert Gohan Hiporlos, ngan mga representante han World Vision Philippines ngan World Vision Korea. Nagpahayag liwat sira han irabugos nga suporta ha implementasyon han proyekto ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. City officials sa Galbayog nag-site inspection para sa Galbayog Airport upgrade sa Italia. Dan report ni Jmar Sumino. Radyo Pilipinas report. Naghimo joint site inspection mga opisyal sa Calbayog nga sa Calbayog City Mayor Raymond Uy, Vice Mayor Rex Daguman, ngayon kaupod liwat si Governor Shari Antan, pati ang mga opisyales sa Department of Transportation or DOTR, ngan Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, para sa pag-upgrade sa Calbayog Airport. Ginhimo ini nga aktibidad para ma-validate ang runway extensions ngan development sini. Didakon mahuman na ini ang Calbayog ang pinakauna sa Samar Island nga may kapasidad pag-accommodate sa mas dagko nga mga eroplano nga mag-aaghat mas damo pa nga direkta nga flights tikang sa Manila. Ini dako nga butang para sa Calbayog agud mapadali ang pagbiyahe sa mga tao sa bungto ngan magkakausa sa paglambo sa turismo ngan kalakalan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Jmar sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Para sa mga balita, gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod, Rise for Garbage program sa LGU Hinunangan padayon nga gipatuman. Ani nga si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas report. Padayon nga gipatuman sa Municipal Environment and Natural Resources Office kon Menro sa Hinunangan Southern Leyte ang Rise for Garbage program. Nakasara niya kiniisip pagkabahin sa Solid Waste Management Program sa lokal nga panggamhanan. Dili pa lamang dugay, gilusad ang mga programa sa isla sa San Pablo ug San Pedro. Pinaagi sa mga inisyatiba, giawhag ang mga residente sa husto nga pagdumalaw ug pag-segregate sa basura. Pinaagi sa paghimog eco bricks gamit ang residual plastic waste sama sa single-use plastic wrappers ug cellophane nga ilang ikabaylo og bugas. Sumala sa Menro, gawas sa pagpadalipod sa kinayahan, ang programa naghatag usab og dugang nga suporta sa mga panimalay ug nagpaligon sa imahe sa San Pablo ug San Pedro Islands isip limpyo ug responsableng mga destinasyon sa turismo. Gipasalamatan sa LGU Hinunangan ng mga residente sa duha ka isla alang sa aktibong partisipasyon ug padayon nga suporta sa mga programa alang sa pag-atiman sa kinayahan. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Eastern Samar PNP nagbuhat in Top Cup training agud mapakusog ang seguridad han turismo. Duga nga detalye adi anakon balita. Natapos na ang Eastern Samar Police Provincial Office o ESPPO, hanupat kaadlaw nga tourist-oriented police for community order and protection at Top Cup training, nga nagtutuloy magpauswag han hibarungan kapasidad ng mga kapulisan hapag siguruhan kaluwasan nga seguridad ng mga turista ha Eastern Samar, paginbuhat han Hulyo 7 tubtub 11 ha Provincial Capital Conference Hall. 50 nga mga personnel han PNP ang ninatender ha training and lecture, mahitungod ang papel han tourist police, mga prinsipyo han tourist safety, industrihan turismo ha Pilipinas, lokal nga kasaysayan, kultura nga tradisyon, pati ang mga tourism products nga serbisyo nga ginbibidahan probinsya.
Kabayan liwatan training and educational tour pipirang ang mga tourist destination sa Eastern Samar. Di nagkamay-ada ang mga partisipante hin aktual nga pagbisita ang mga tourist sites agud mas mahibaruan ang mga atraksyon ng probinsya nga nanangay nga pamaagi ang paghatag hin seguridad nga serbisyo ang mga bumibisita. Sumalahan ni Sir Samar PNP pinaagihan PopCap training, mas napakusog na ni baro nga nabilidadhan mga kapulisan, agud padayon ang paghatag hinluwas, malinawon nga tourist-friendly nga palibot, samtang ginsusuportaran ang padayon nga pag-uswagan industriyahan turismo nga Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa VSU DYDS FM, VSU formal na ang gisugdaan ang rehearsal alang sa ika-73 nga commencement exercises. Ano ang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Gisugdan na kaghapong adlaw ang formal nga rehearsal alang sa umaabot nga 73rd commencement exercises sa Visayas State University kon VSU Baybay Campus. Kabahin kini sa estratehikong pagpangandam sa universidad aron masiguro ang hapsay, organisado ug formal nga pakighigayon sa graduation rites alang sa class of 2026. Atol sa maong kalihukan, gihanay ang nagkalain-laing clusters alang sa ilang adlaw-adlaw nga pagpraktis sa sulod sa VSU Gym, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Human sa malampusong rehearsal sa Cluster 1 kagahapon, ipahigayon karong adlaw ang practice alang sa Cluster 2 nga gilangkuban sa FOC, FE ug FME. Samtang gitakda usab ang rehearsal sa Cluster 3 nga gilangkuban sa FTE, FNMS, FHSS ug FON ug mga adlaw Hulyo 15. Sa pakiginabi sa DYDC News Team kang Mr. Mike Lawrence Lumen, usa sa mga faculty nga nanguna sa kalihukan, iyang gipasabot ang importansya sa maong rehearsal isip sa pagpangandam sa graduation. It is very important, number one, to maintain the solemnity of the graduation and the formality of the event. Kay naay mga butang na dili na isulting ni MC or ni voice over, for example, to sit down, to stand up, to clap your hands, di na isulting ni MC, but rather, it's something na dapat hinumduman sa mga graduates. Ang ngayang masayran nga human sa inisyal nga mga practice, ipahigayon ang final og dress rehearsal sugod Hulyo 16 hangtod Hulyo 17 sa maong venue, dungan sa pasidungog rehearsal alang sa mga Latin honors ug PhD graduates. Pinaagi sa Memorandum Circular Number 61, giabisuhan usab ang graduation focal persons na makig-coordinate kang Mr. Randy Omega alang sa mga gikinahanglan, pagpangandam o koordinasyon sa maong kalihukan. Gikan sa VSU DYDC FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, natin oras. Mayada na kita, 8 minutos na laog sa mag-alas 9 haaga nga nakatapusan nga balita na hikay han Radyo Pilipinas sa Borongan. Resolusyon nga nagtutugot han local government unit han Borongan nga sumulod din kasabutan na PhilFIDA, cooperator sa pagpaursa hiton fiber industry ha syudad, ginaparigon han konseho. Aadian detalyihan report kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Kapanuy nga umursan industriya at abaka syudad ng Borongan ngin parigunan ang sanggunihan panglungsod in resolusyon nga nag-uautorisaran lokal nga pamunuan nga sumulod og magperma ing kasabutan a Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ug ganapulo nga individual kung mag-cooperator sa naglabay nga sesyon ng konseho. Ginsasabi ang resolusyon nga PhilFIDA in may autoridad pag-undong hit madagmit nga pagpadukwag hit fiber industry in may dabilabli nga pundo pag-establisar in Abaca Farm, a coconut area sa Ilaramhan Plant Protect Produce Program para fiber crop industry nga makakapaghatag ng planting materials ng labor cost ang mga parag-uma nga mapartisipar sa pagproducer hin Abaca. Ngan tinguhan Aljo Borongan nga mapahiluag itong presenting umhanan hin Abaca syudad agud maka-generate mga oportunidad hin mga pagkabuhi hatayaw nga mga lugar ipidagit pagninegosyo it Abaca
Abaka kundi ang lokal nga pamunuan in magsisarbi ko implementor pag-establisar hin Abaka Farms. Samtang nga nasabi nga cooperators in interesado Abaka fiber production nga tagsay in may daging tatag-iyahan nga lote nga haang pag-establisaran inasa ka hektare hin Abaka Farms nga gagamitan ni pananom ng pagproducer hin Abaka fibers. Hini nga kasabutan Memorandum of Agreement ang El Suburangan inggan na representaran ni Mayor si Ivan Dayan Agda samtang ang Felfaida inggan na representaran ni Felfaida Officer in Charge Regional Office Aid Director Joseph Salas nga nahintutundan nga napulo nga cooperators. Para sa Bagong Pilipinas, so Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report, Engineer Sok Beriangan Bueno, Ruel, Miss V, nga sugadman kan Miss Micaela, pati kan Station Manager Jean Vilon, dinhi kami naglilisan siya, para ito na awan partisipasyon na pan Tuesday nga edition, taramdan Good Morning Eastern Visayas. So ini Daisy Laloso Bilizar, nasa rin nga mga salamat, nga natubtub nga habuas sa pariho nga oras nga ni istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Ang tapusan nga balita dito sa Radio Pilipinas Kalbayog, Samar Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035, aprobado na para sa mas sustainable nga pag-uswag sa detalye. Adiyan report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Ginpapakusog san probinsya san Samar ang paggamit san science, technology ngan innovation sugad nga giya sa pagplano ngan pagpatuman san mga programa para sa lokal nga pag-uswag. Ini ang gintutukan durante sa meeting san Samar Provincial Science, Technology and Innovation Committee o SPSTIC. Ginhisgutan sa meeting ang executive order nga nagtutukod san komite kaupod ang presentasyon ngan pag-aprobar san Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Ang SPSTIC gin-establisa para mapakusog ang STI governance sa probinsya ngan masuportahan ang mga polisiya ngan programa nga nakabase sa datos panaliksik ngan ebidensya. Pinaagi sini ginlalauman nga mas magiging klaro ang direksyon sa Samar sa pag-atubang sa mga issue sa environment, livelihood, disaster resilience, agriculture ngan iba pa nga sektor. Ginpabugatan sa probinsya nga ang science ngan innovation importante base makahimo sa mas epektibo nga desisyon ngan mas sustainable nga mga solusyon para sa mga Samarnon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Seth sa nimo report nga didala namon ginhuman ang amon participation sa Tuesday edition sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa akon mga nakaupod sa kontrol si Joven ngan mga OJT tigang sa NWSSU inian iyo nakaupod Jean Navilon. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, Ma'am V from PIA, para sa itong panapos ng mensahe. Yes, Sir Ruel. Tugtog na naliwat kami din hangaran ni RD Rhea na rin to, ang Sir Samuel Candido, inihibito lang tinagumban. Nga mga salamat dito natin viewers, mga listeners, dinito natin programa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, din no sab temporary no sab kami nga manamilit sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabriel, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongoraw akong nakauban gini ato mga news contributors Glory Kayunda and Ray Bael, tong student intern. Daghang salamat mga higala. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:59 na sa kabuntagon. Ug mako mga kigsunan ang atong mga balitag impormasyon karong Martes nga edisyon ng atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong pasalamatan ang atong mga nakauban for today. Thank you very much ni Ma'am V Gumban from the Philippine Information Agency kon PIA Eastern Samar.
Kang Mikaela Gongora da sa DYDC-FM sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baymay. Kang ati Daisy Bilazar diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan at to SMG Navilon diha sa Radyo Pilipinas Calbayo. Sa ngalan usab sa atong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sugod ug sa atong technician on board diri sa Master Control sa Nobel Palagod kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Robel Bugnos mga ingon salamat ug hangtod sa sunod nga edisyon ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.